operations, ipapakalat ni Lisa ang kanilang mga black ops na tirahin si agent. Pero bakit hindi nila matira si agent? Kasi hindi ko naman nilabas yung pangalan eh. Pag tinira nila, pag sila ang naglabas ng pangalan ni Agent Juan de la Cruz, meaning they have that copy of this. Gets yun? Ito ang Wow Trending. Buhay ng agent na tinakpan ni Maharlika sa ipinakita niyang pre-operation report ng PIDEA. Hinahunting na daw di umano. Kaya pinapakalat na daw nila na peke ang hawak ni Maharlika na ebidensya para mapilitan daw siya na mapakita at tanggalin ang takip sa pangalan ng agent. Pero giit ni Maharlika na hindi niya ito gagawin dahil maganda daw ang record ng agent na ito sa panghuhuli ng polboronic. Kapag malaman daw ito ni Lisa Tanas o ng bangag admin, baka ito daw ay mapabilang kina General Bantag, Congressman Arnie Teves at Pastor Apollo C. Kibuloy na tinaniman ng kaso kahit wala namang matibay na ebidensya at gumamit lang ng mga bayarang witnesses. Sinadya daw natakpan at hindi inilabas ni Maharlika ang pangalan ng agent para kung may mangyari daw na hindi maganda kay agent, isa lang ang ibig sabihin, alam nila ang pre-operation report na ito ng PIDEA pero pilit lang nilang pinagtatakpan ng pangalan ni Marcos Jr. dahil una, hawak sila ni Lisa Tanas, matik na kapag sasalungat sila sa gusto ng bangag admin, siguradong hindi sila magtatagal at gurgur ang aabuti nila. Gising na kayo mga kababayan natin dyan sa Pilipinas, grabe na ang gobyerno nyo. Dapat nga daw napalayasin na kaagad sa palasyo ang mga Marcos na nagpagamit sa US na posibleng magkakaroon ng bakbakan US kontra China at ang kawawa ay tayong mga mamamayang Pilipino dahil mismo sa lupain natin sila maglalaban, wala na tayong makain, ipinahamak pa tayo ni Kuting. Kaya ang komento ng mga netizen, ngayon lang kami natauhan, never again to Marcoses. PBBM, resign. Sandro, resign. All Marcoses out from your satanic admin. Hindi na maganda ang nangyayari sa ating bansa dahil bulag, pipi at bingi ang mga politicians, mga law enforcers at AFP sa katiwalian at korupsyon ng gobyerno. Maraming salamat sa iyo, Maharlika. Masarap i-enjoy kahit na maliit na bahay kung galing sa malinis at pinaghirapan mo sa mga politikong nagpayaman lang na nagnakaw sa pera ng bayan. Sisingilin din kayo ng karma. Only in Pinas, takot mga tao sa politikos, the country becoming under dictatorship, police or military, pera-pera ang laro, kaya don't expect that the country will ever change for the better. Leadership like former President Rodrigo Roa Duterte, the only hope. Hindi tayo makakaahon sa hirap sa gobyernong ito. Ramdam mo talaga na nasa maling pamamalakad tayo. Kaya hindi maging maayos ang bansa ay maraming mga bayaran na mga government officials. Sa mga bayaran, rest in peace na kayo. Ala na kaming tiwala sa inyo. Ikaw palangga, dilawan ka mang politiko ka mang hindot ka. Tama ba na si Maharlika ay dapat hindi makikialam sa usapin ng politika o mga pangyayari sa Pilipinas? Pero your president ay nakipagkaibigan dito sa amin at humihingi ng rescue para girahin ang China. Kung yan ang narrative nyo, sabihin nyo yan kay Bangag Jr. bago nyo patahimikin si Maharlika o alisin ang kanyang karapatan na magsalita, ang freedom of speech ni Maharlika na isang Amerikana. Paalisin mo muna lahat ng mga Amerikanong mga kababayan ko dyan at huwag nyo silang idamay sa dispute dyan sa China. See? Now you know? Yan ang i-debunk nyo sa mga jutang gininang gobyernong bangag dahil isa-isahin kayo. Doon sa issue ng distressed mother na sa Turkey na pinadukot ni Lisa, yan ang number 1 halimbawa na ginamit ni Lisa ang Department of Foreign Affairs. Ginamit niya ang DOJ. Ginamit niya ang AFP, ISAP, Philippine Embassy para maging mastermind ng pagdukot sa mga bata dahil ang gusto ni Lisa Tanas based doon sa, I think, informante ni SAS na hawak ng distressed mother ang isang iPad o anuman na computer na kung saan nakalagay doon, isa-isa nakalita niya siguro doon kung ano, video
messages, everything na si Lisa at ang Bangag Jr. na ito ay nakikipagsabwatan sa illegal dealings with Francis Chua. No wonder itong Chua na ito naka-bulletproof ang kanyang bahay. Alam mo yan, Sas? Baka nakarating sa'yo. No wonder itong Chua nakasabwat ni Lisa ay security and everything dahil takot at may mga kalaban din sa dyan na kanilang mga dinodorobo ayon sa ating mga impormasyon na nakakarating dito na itong taong ito ay nakikipagsabwatan kay Lisa. And this is alarming for you mga kababayan. Andito na ako, tinaya ko na ang alindog ko. May bounty na ang ulo ko. Anytime pag natarmingan nila ako, they can kill me mga palangga. And you have to move now or never. Tanga na lang kayo, mga palangga. At gusto nyo, malubog na malubog ang Pilipinas. Minsan na ako nagkamali sa pag-support sa buwaka ng Inang Marcos Jr. na ito. And I want to redeem myself na minsan sa buhay ko, may sinuportahan akong bangag. Dahil kung vested, personal interest lang, wala pong Maharlikang nagsasalita ngayon. Sa halip ay ako part ng kanilang illegal activities. Magkikibit balikat ako, ipipikit ko ang mga mata ko dahil ako ay makikinabang sa pangangamkam ng pera ninyo. Mga palangga, paulit-ulit kong sabihin sa inyo, kung vested interest lang, kung personal interest lang, wala kayong maririnig sa akin ngayon. Kung di ba sinusuklam nyo na rin ako, puro papuri kay Bangag. Iko-cover up ko lahat ang kababuyan nila. But this is God's intervention. Why? I never intended to do this, mga palangga. Never pumasok sa isipan ko na may mga puting ahas from PDEA, PNP, AFP, PS, lahat ng pasangay ng gobyerno na magbigay sa atin ng impormasyon. The reason why nangyari ito, sabi ko nga, inadya ng Diyos to na malaman ninyo kapalit ng threat sa akin. Alam nyo yan, di ba? Alam nyo na tinatamnan ako ni Lisa ng gobyernong ito ng kaso na gawa-gawa sa pamamagitan ni Erna. You know that? Yan ang una nilang harassment sa akin. Pero hindi ko uurungan ng mga buwakan ng inang yan. Nag-invento ng address. Gumawa ng fabricated crime against me para mailagay nila ako sa record dyan sa Pilipinas. Para anytime pag bumalik ako, pwede nila akong damputin. It's the same fate na nangyari dito sa distressed mother sa Turkey. Na fabricated crime ang ginawa ni Lisa at Chua at later on nga na-dismiss. Ilang fabricated cases ang nakahilera pa dyan na ibibigay ni Lisa sa akin. Hagbit-bitin dito sa Amerika. And I will fight to the last drop of my blood, Lisa. Hindi ka mananalo dahil everything I said here is factual. Gaga ka. Ha? Yung mga ginagamit mong designers na mga scammer, dudurugin ko kayong lahat sa Korte ng Amerika. Dito tayo magbabanggaan. Magdemanda ka hanggang bukas na lang, di ba sabi ko? Dito sa PDEA, ano na to? Yung record na si Kuting at dapat siya ay what? Dapat siya ay dadamputin, i-raid. Pero inarbor ninyo nung panahon ni Noynoy. Yan, gusto nyo, di ba? Ikaw, Lasso, alputero kang gago ka. You file a case against me. Ngayon, wag yun nang patagalin. To prove to the world that Maharlika is fake news o fake ang hinahawakan nating dokumento. Doon ko lang sa korte, mapapatunayan na indeed, the document is genuine. Para magkaalaman na, para sabihin nyo sa taong bayan, ipakulong nyo ako. Putang ina nyo, lahat ng power na sa inyo. File a case against me. Di ba gusto niyo ako makulong? Nag-i-edit kayo ng mga picture, Merly ka nakulong. O, di ba? Yan lang ang kaya niyong gawin. To destroy me in the social media. But you're not gonna win because the truth is in with us, the Filipino people. And sooner, matatapos na lahat ng kababuyan mo, Lisa Bangag, you have to step down. Amy Marcos, you have to talk to your brother. Step down ang kapatid mo. Dahil Marcos ang binitbit nyo. Itong si Lisa walang mandato. Alam mo na si Lisa ay umu-order ng pulboron. Amy Marcos, alam mo yan. Huwag mo nang patagalin ito, mga palangga. My God. See? Kung gaano ka
hindi na safe ang Pilipinas ngayon. Dahil ang nagpapatakbo sa inyo ay bangag. Ngayon, the ultimate target, the ultimate solution nila is to target me, target us, suppress the mainstream media like SMNI, suppress Badoy, suppress ka Eric, suppress Makanas, suppress tayong lahat. Recently, di ba? Nauna pa itong si Cesar Chavez na mag-post ng statement ng PDEA na ito daw ay fake news. Ang ating dokumento na kung saan na nakuha natin noong March of 2012. Ngayon, mga palangga, ito, mga hayop pa yan, tubig. Nyeta. Okay. Ngayon, mga palangga, ito yung Cesar Chavez, di ba sinabi ko sa inyo? You open your, ito sabi ko, ito na lang ang yaman natin eh. Billions of neurons meron tayo. We don't have billions of money, but billions of neurons. Itong minsan, na pumalpak din, itong si Cesar Chavez na strategist, presidential communication eklabus strategist ni Kuting. Di ba siya pa ang unang nag-post ng, at sabi pa niya, an apology for unvalidated PDEA document. Daily Tribune expressed its apologies for sharing unvalidated information that erroneously linked President Bangag Marcos Jr. to a drug enforcement document. It deeply regrets the posted art card on Facebook and recognizes the harm and confusion of the irresponsible social media material. If it understands the importance of upholding the truth and integrity, especially when it comes to matters concerning public figures. In taking full responsibility, Daily Tribune's online team learns from this experience and will be more diligent and discerning in the future when it comes to sharing information by verifying sources and ensuring the accuracy of the information before dissemination. Kita nyo? Itong gagong ito, Chavez na ito, ang tumawag sa Tribune para ipa-take down itong post nila na nagpapatunay na in 2012, si Kuting ay dapat arestuhin o i-raid dito sa 46C diyan sa Rockwell. Sila ay magkakasabwat lahat. At kasama ni Kuting doon nga yung sinasabi kong, wag niyo ako materi-teri. Diba? Wag niyo ako materi-teri. Dahil lalabas at lalabas ang katotohanan, lalabas ang taong bayan at makiisa para ipaalam sa inyong lahat na dapat nang wakasan itong putang Ginemes na bangag Marcos Jr. at inuubos ang inyong pera sa kanilang mga activities ngayon. Sobra na, tama na. Malinaw pa sa sikat ng araw na binabayaran ng gobyernong ito ang mainstream media at tinatakot, sinisindak para hindi magsalita. And their target right now, mga palangga, is me. Gugurgurin nila ako. Number one, gugurgurin nila ako dahil pinahahunting nila ako. I have two signed, one lang pala, yung isa, screenshot. One powerful signed affidavit na nagsasabing pinapahunting ako ni Lisa Ahas dito at ng gobyernong ito to gurgur me. And again, by the power of God, hindi mananalo ang mga hinayupak na ito. Hindi mananalo ang mga demonyong ito dahil mananalo ang boses ng taong bayan. Kayo po ang magdedesisyon. Kung gusto nyo akong magurgur dahil sa pagsasalita ko ng tama dito, di baliktad na ang mundo. Kung ganyan ang narrative nyo, kasi may nababasa ako, galing naman sa mga dugyot nila, na dapat daw ako ikulong, dapat daw ako gurgurin na, dapat daw mawala na ako sa mundo. If you're in your sound mind, tama ba ng isang nagsasalita, gugurgurin? Ba't ninyo gurgurin yung presidenteng bangag ninyo? May maipapakita ba na si Maharlika dito ay minsan in 2012 ay bangag na nagsisesyon sa Rockwell, sa condominium dyan? Kung meron akong past record na ako ay nagbabangag, tangina, ako ang pinakamaingay sa pamilyang ito, pero ako ang walang bisyo.
ni sigarilyo, mga palangga. Never ever. Inom, social climbing 101 lang. Occasionally lang. Kahit ang junganga ako dito, mga palangga, ay umaabot hanggang ibang kabilang hibok-hibok. Wala akong bisyo, pero si Bangag Jr., si Lisa Tanas, yan ang mga walang tamang katinuan, kaya binababoy kayong lahat. They don't care. Travel here, travel there. Wala silang pakialam sa inyo. Ini-ignore ang mga malalaking issue na dapat nilang i-address. Ang involvement sa pulburon, involvement sa pagkikidnap, involvement sa smuggling, yan ang nagpapahirap sa inyo. Involvement sa pinaka-kontrobersya na PCSO winning ni Mel Robles na sinabi mismo ni Lisa, araw, sama-sama tayo maging milyonaryo. Yan ang pinakamalaking issue. Diyan na lang ang mga kababayan umaasa na one day maging millionaire sila. Ninanakaw pa ng gobyernong ito ang kanilang panalo dahil dun sa mga gawa-gawa nilang winners. You know that, mga kababayan. Ngayon, galit kayo? Ang galit lang sa akin, mga bangag. Ang galit lang sa akin, mga taong walang pagmamahal. At yung mga sinasabi ni Mother Pebbles na ginagamit-gamit ang pangalan ko, okay lang yun, Mother Pebbles. Pero I don't care. Tama siya. Walang pakialam sa inyo. You don't like me? I don't like you too. Mga palangga, ha? Ayaw nyo sa akin? Sinabi ko bang gustuhin nyo ako? Ang sinabi ko lang, ipaglaban nyo taong bayan nyo. Ang taong bayan, ang Pilipinas. Hindi ko sinabi na gustuhin nyo ako. Ha? Wala akong sinabing labin nyo ako. Dahil marami naman nagmamahal sa akin dyan, mga palangga. Kay, thank you. Ang gusto ko lang mag-react kayo at ipalaganap nyo sa inyong mga anak na minsan, March 10, 2012, itong hindi pa pala to napopost. I-post na nga natin to mamaya. From PIDEA, bago dun sa pre-op, mga palangga, na document from the PIDEA. Babasahin ko uli. Memorandum to Director 2S Investigation Division. Ay, by the way, may nakarating pala sa akin. May nakarating bago ko makalimutan about this. Tina-target na itong team leader, itong ahente dito. And I'm praying for him. Yung nakalagda dito ay tina-target na. You know why? Actually, mga kababayan, March of 2023, last year, tinarget na ng gobyernong ito ang agent na nakapirma dito. Okay, I'll tell you ha. Bakit tinakpan ko? Okay? Ilatag na natin yung strategy para malaman natin. Okay? Bakit tinakpan ko itong pangalan ng pumirma? Bakit? Para hindi makahanda ang mga bobo dyan sa PCO, Presidential Communications, kung paano nila idepensa o pasinungalingan ito. Kung strategist si Pangulong Duterte, anak niya ako. Why? Mga palangga. Okay? Kasi, no. Kasi mga palangga, yung nakapirma dito, tinamnan na ni Lisa Tanas ng gobyernong ito ng mga kaso-kaso. Why? Kasi noon pa lang, bago pa sila umupo, ito ang kanilang plano ayon sa ating informante na kailangan tamnan na si investigation agent para once na lumabas itong papel na ito, ang sasabihin nila, itong particular agent na ito, si Juan de la Cruz, kunyari, ay may mga kasong ganito, to destroy his credibility. But this agent ay napakaganda ang kanyang record sa panghuhuli ng mga malalaking pulburonic. See? Kasi kung pinigay ko sa inyo ang pangalan o permado na papel na ito, ipapakalat ng Presidential Communications, ipapakalat ni Lisa ang kanilang mga black ops na tirahin si agent. Pero bakit hindi nila matira si agent? Kasi hindi ko naman nilabas yung pangalan eh. Pag tinira nila, pag sila ang naglabas ng pangalan ni agent Juan de la Cruz, meaning they have the copy of this. Gets nyo? Ready ba mga billions of neurons nyo? Kaya hindi ko, isa sa mga strategiya ko yun naman ako kay Pangulong Duterte. No, kidding aside. See? Kaya hindi nila, mga palangga, okay? Kaya hindi nila mailabas-labas ang pangalan ng agent. Kaya di ba hinahamon nila ako? Bakit tinakpan ang pangalan ng agent? Bakit di nyo ilabas? Ipakalat nyo sa trolls nyo. Okay? Ipakalat nyo sa trolls ninyo. May naglabas ba? O ipakalat nyo sa trolls ninyo para tirahin ito si agent.
Pero, hindi nila ilalabas yan. O ba, you'll never know in the next few days. Kasi malalaman ng taong bayan kung sino itong taong ito. Kasi ang press release ng PIDEA is AI, artificial intelligence daw, fake daw. So kung ito ay fake, based sa kanilang kasinungalingan, how come maglalabas pa lang, kunyari, ilalabas nila yung pangalan ng nakapirma dito. Now you know the strategy? Yun ang purpose nun kung bakit nakakover ang nagpirma dito. Alam nyo na, mga ulol kayong mga taga-PIDEA. Then, date, ito, tuloy natin. Subject, reported nefarious activities of muntik na. of Terry at Bongbong Marcos Bonget, March 10, 2012. This has reference to the reported nefarious activities of, wag mo ako Terry. Are you chok-choking my husband? Okay, yan yun, yung kasama ni Kuting. Of Unit 46C, Rizal Tower Building, Rockwell, Barangay Poblacion, Makati City, and Bongbong Marcos at Bonget with unknown address, a confidential informant personally appeared before this office and reported the above-named showbiz and political personalities together with some unidentified male and female companions who were allegedly frequently seen inhaling white powdery substance suspected to be illegal pulburon inside the above-cited condominium unit. Recommended approval of the attached pre-operation, yung pinakita ko sa inyo, pinost ng Tribune, pre-operation report and authority to operate, to conduct casing and surveillance to verify the veracity of this report for their possible apprehension if warranted. Signature, The reason why, mga kababayan, wala sa database. And during that time, sabi nga ng ating palangga dyan sa PIDEA, wala pa pong nag-i-exist na database, computer database during that time nung nangyari ito. At yan ang nakakatawa sa PIDEA, kaya their solution is to gorgor me, to harass me. But I challenge, bago nyo ako gurgurin, lumaban kayo, you file a case against me so I can prove to the court kung ito ay original o hindi. Okay? Ngayon, mga palangga. 'Di ba? Kasi mga kababayan, mismo ang PIDEA, okay? Mismo ang taga-PIDEA o nagtrabaho sa PIDEA, mga kababayan, ang nagsabi sa atin na ginagago tayo ni Lazo. Ginagago tayo ni PIDEA at ng gobyernong ito. Bakit kamo mga palangga? Okay? Dahil ayon sa kanya, ma'am, ang dokumentong hawak nyo ay original, hindi yan fabricated. Kasi originally, signed yan ng team leader na bona fide officer ng PIDEA. 2S at yung director, that time, ay equally exist, nag-i-exist. Kaya sabi niya dito, ay ang kasinungalingan ni PIDEA, sabi niya, ulitin ko, ha. Sabi ng mga tao dito sa loob ng PIDEA, wala pang pormis sa PIDEA that time. In 2019 lang nagkaroon ng pormis. Kaya wala talaga yan sa database. Maglabas ka, kamo, sabihin mo kay PIDEA Lasso ng dokumento na existing na ang pormis. You Lasso, gobyerno, maglabas daw kayo ng dokumento na during that time in 2012 ay existing na ang pormis. O yan, ilabas nyo. Hindi yung gusto nyo akong magurgor. Mga gago kayo. Okay, that time, wala pa pong pormis, ma'am. Mano lang. Ha. Nakakatawa talaga ang gobyerno natin. Sinungaling yung press release ng PIDEA. Sila kamo ang fake news. Maglabas sila ng pormis. See? Lahat ng kasinungalingan gagawin at mapagtakpan lamang ang authenticity ng dokumentong hawak mo. Mano-mano po yan nung time na yon. Dapat ilabas nila yung logbook ng compilation noong 2012. Kasi noong 2019 lang nagkaroon ng database computer-generated upgrade. Mga bobo tao ni Lazo, mga sinungaling na nga lang, magsisinungaling na nga lang, hindi pa ginalingan. Ilabas nyo daw, Lasso, ang dokumento na during that time in 2012 ay may pormis pa. Ito na lang. Madali lang.
Gusto niyo ako ipahiya sa buong mundo? File a case against me. Hanggang bukas na lang kayo, di ba? Friday na dyan. Nakatunayan na si Maharlika ay nagpakita ng peking dokumento. Pag nakasuhan ninyo ako, lalaban